Ka-Express, parang biglang naging kompleto ang puzzle ng San Antonio Spurs. At ang pinaka-nakakagulat, mismo ang si Victor Wembanyama na ang nagbibigay ng pinakamalaking kompromisyon habang papalapit ang playoff run ng Spurs ngayong 2026 NBA playoffs. Unti-unting lumalakas ang usapan na baka nahanap na nila ang tunay na missing piece para makabalik sa championship level basketball at ang pangalang yon ay hindi veteran superstar kundi rookie fill-in guard na si Dylan Harper. Ayon sa latest reports mula sa Sporting News at iba pang NBA coverage, sobrang bilib si Wemby sa composure at all-around impact ni Harper, isang skill set na tingin ng marami ay pwedeng maging dahilan para tuluyang maging title contender ang Spurs sa mga susunod na taon. At hindi ito simpleng rookie hype lang. Sa kasalukuyang playoff series kontra Minnesota Timberwolves, kitang-kita kung gaano ka-importante si Harper sa sistema ng San Antonio Spurs. Sa dominanteng Game 5 victory ng Spurs, nagtala siya ng double-double na may 12 points and 10 rebounds habang nagbigay ng energy, rebounding at calm decision-making sa crucial possessions. At mas lalong nakakabigla rito, bata pa si Harper. Pero ayon kay Keldon Johnson, ang composure at consistency niya ay hindi normal para sa isang rookie. At habang si Wemby ay patuloy na nagiging generational superstar, mukhang napagtanto na ng buong NBA na baka may isa pang future star na tahimik na lumalakas sa kanyang tabi. At kung magtuloy-tuloy ito, baka hindi lang playoff contender ang Spurs, baka dynasty na talaga ang binubuo nila sa San Antonio. Kung susuriin mabuti ang direksyon ng Spurs ngayon, parang may kakaibang pakiramdam na bumabalik ang aura ng old Spurs dynasty. Hindi dahil pareho sila ng estilo noon, kundi dahil pareho silang may foundation na sobrang hirap talunin kapag tuluyang mag-mature. At sa gitna ng bagong championship vision na ito, dalawang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas, Victor Wembanyama at Dylan Harper. Si Wemby, na obvious franchise centerpiece, halos gabi-gabi na siyang gumagawa ng historic performances sa current playoff run ng Spurs. Muli niya pinatunayan kung bakit siya itinuturing na isa sa pinaka-nakakatakot na player sa buong NBA. Sa Game 5 kontra Minnesota, nagtala siya ng 27 points, 17 rebounds, 5 assists and multiple blocks habang pinangunahan ang Spurs sa crucial 126-97 blowout win. Pero habang nakatutok ang basketball world kay Wemby, unti-unting may ibang pangalan na sumisilip sa likod ng spotlight at yon ay si Dylan Harper. Well, sa totoo lang, maraming analyst ang unang tumingin kay Harper bilang talented scorer lamang pagpasok niya sa NBA mula Rutgers. Pero habang tumatagal ang season, ibang klase pala ang epekto niya sa Spurs system. Hindi siya ball-dominant superstar, hindi rin siya player na kailangang umascore ng 30 points para maka-apekto. Ang pinaka-dangerous kay Harper ay ang kanyang maturity. Yung klase ng rookie na parang ilang taon na ang veterano kung gumalaw. At sa playoff environment, sobrang bihira niyan at yun mismo ang napansin ni Wemby. Ayon sa reports, humanga si Wemby sa composure, pacing at decision-making ni Harper, mga bagay na hindi agad nakikita sa box score, pero napakalaking factor sa championship basketball. Kapag nasa court kasi si Harper, mas organized ang Spurs, mas kalmado, mas kontrolado ang tempo, at higit sa lahat, mas nagiging lethal ang spacing para kay Wemby. At doon nagsisimulang maging delikado ang San Antonio Spurs. Dahil isipin mo, meron ka ng generational 7'3 superstar na kayang dominahin ang depensa to pensa. Tapos may isang fearless fill-in guard na kayang gumawa ng tamang read sa ilalim ng pressure. Parang eksaktong recipe yun sa championship core. At mas lalo nakakatakot dahil bata pa silang lahat. Si Harper, si Wembanyama, pati si Stephen Castle, at si De'Aaron Fox bilang bahagi ng evolution rotation, parang unti-unting nabubuo ang susunod na malaking pwersa ng Western Conference. Kaya habang ang ibang NBA fans nakatingin pa rin sa mga veteran super teams, baka may bagong halimaw ng tahimik na lumalaki sa San Antonio. At ang pinaka-nakakabigla sa development ng Spurs ngayong 2026 ay hindi lang dahil nananalo sila, kundi dahil mukhang mas mabilis silang lumalakas kaysa inaasahan ng buong NBA. At malaking dahilan doon si Dylan Harper. Sa modern NBA kasi, napakahirap bumuo ng tunay na championship chemistry. Kahit puno ka ng superstar talent, hindi automatic na magiging contender ka agad. Kailangan ng tamang balance sa scoring, IQ, defense leadership at emotional composure sa ilalim ng pressure. At parang yun mismo ang unti-unting nabubuo ng Spurs. Si Wemby, ang alien-level superstar na kayang baguhin ang depensa
sa isang possession pa lamang. Pero habang tumatagal ang playoffs, mas lalong nakikita kung gaano ka-importante ang presence ni Harper bilang connective piece ng depensa. Hindi siya flashy every possession, pero napapaganda niya ang laro ng lahat. At yon ang signature ng future championship guards. Sa Game 5 kontra Minnesota Timberwolves, kitang-kita kung gaano ka-relax si Harper sa malaking stage. Hindi mukhang rookie, hindi nagmamadali, hindi natitinag kahit sobrang ingay ng playoff atmosphere. Habang ang depensa nakafocus kay Wemby, tahimik namang sinisira ni Harper ang rotations ng kalaban gamit ang smart drives, rebounding effort at tamang passing reads. At dito nagsisimulang maging emotional ang usapan para sa Spurs fans. Kasi matagal nilang hinihintay ang bagong era matapos ang dynasty ni Tim Duncan, Tony Harper, Manu Ginobili at Kawhi Leonard. Ilang taon silang naging rebuilding phase, ilang taon silang naghanap ng bagong identity. Ngayon, parang nakita na nila at ang nakakagulat, may Pinoy blood na kasama sa sentro ng pagbabagong yon. Bilang fill-in prospect, napakalaking bagay ang exposure ni Dylan Harper sa international basketball community. Habang lumalakas ang kanya pangalan sa NBA, mas lalong maraming Pinoy ang sumusubaybay sa Spurs. At habang tumataas ang pressure ng playoff games, mas lalo ring lumalabas ang maturity niya bilang player. Hindi siya takot sa moment at yun ang pinakamahirap ituro sa basketball. Ayon pa sa mga observers, ang chemistry ni Harper at Wemby ay nagsisimula ng magmukhang natural partnership, parang tandem na kayang tumagal ng maraming taon. At kapag magkaroon ng continuity ang roster na ito, delikado yon para sa buong Western Conference. Dahil habang ang ibang contenders tumatanda na, ang Spurs naman papalakas pa lang. At kung patuloy na magle-level up si Dylan Harper bilang floor general at two-way creator, habang si Wemby patuloy na magiging unstoppable force, baka ito na talaga ang simula ng panibagong dynasty ng San Antonio Spurs. At baka sa hinaharap, maalala ng mga NBA fans ang 2026 bilang taon kung kailan natagpuan ng Spurs ang missing piece ng kanilang susunod na championship era. Sa puntong ito, malinaw na hindi na simpleng rebuilding phase ang Spurs, unti-unti na silang nagiging isa sa pinaka-nakakatakot na young force ng buong NBA. At habang si Wemby ay obvious face ng franchise, parami na parami ang naniniwala na si Dylan Harper ang posibleng maging perfect partner niya sa mahabang panahon. Kasi sa championship basketball, hindi sapat ang magkaroon lang ng superstar. Kailangan ng player na kayang kontrolin ang chaos. Player na hindi natitinag sa pressure. Player na marunong gumawa ng tamang desisyon kahit pinakamabigat na possession sa laro. At yun mismo ang nakikita ng Spurs kay Dylan Harper ngayon pa lang. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.